isang tagasunod ni Kristo, ano ang ating dapat bigyan ng pahalaga sa ating mga buhay? Ito kaya ay ang mundong ito at ang mga kayamanan na narito sa mundong ito, o ang mas higit nating pahalagahan ay walang iba kundi ang magiging buhay natin doon sa langit at ang ating pakanaisin o pakamithiin ay walang iba ang magkaroon tayo ng kayamanan sa langit. At yan po ang ating titignan mula sa salita ng Diyos. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Wine-welcome ko po ngayon ang mga nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa ating gawain. Ito po ang TCFC Friday Devotion in the Word and in Prayer. So ngayon pong gabi, sa atin pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos ay tayo po muna ay dudulog sa paanan at dakilang trono ng Diyos ngayong gabi sa pananalangin, at atin din pong isasama ang mga pangalan ng ating mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga pangalan para po sa kanilang iba't ibang prayer requests. So tayo po ay manalangin. Dakila at tapat na Diyos, pinupuri, sinasamba, dinadakila ka namin. Salamat sa iyo, O Diyos, sa pagkakataong ito na ang iyong mga salita ay amin pong mapapakinggan, amin pong mapagbubulay-bulayan. Ama, anuman pong hadlang, anuman pong pagkakasala ang aming nagawa sa aming isip, na aming nasabi, pinagbalakan at isinagawa, patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin at paging dapatin mo sa iyong harapan ngayong gabi. At i-restore mo o muli mong iugnay ang aming fellowship sa iyo, O Diyos. At maging ang banal na spirito ay patuloy na maging gabay, patnubay namin, at maging malinaw ang tinig ng banal na spirito at mangusap patuloy sa buhay ng bawat isa sa amin. O Diyos, sa gabing ito, amin pong itinataas ang mga pangalan ng aming mga kapatid na sina Zenaida Polino, Marley Astillero, Gloria Martinez, Paz Vicencio, Marilyn Obusan, Fe Peñueco, Alan Ojano, Anthony Reyes, Ezekiel Ojano, Benencio Mendez, Rolly and Maricel Hilahan, Joshua Dave Quiñones, Pastor Ronel Evangelista, Dina Matawaran, Evelyn Lorica, Myla Bandanya, kasama din po sina Romilyn Balani, Erlyn Romero, Mitsilin Tongohan, Marjorie Lovendino, maging si Cleope Sinugat, Pastor Iris Kagandahan, Isaac Jesuitas, at si Jeffrey Delgado. Ama, ano man po yung mga kahilingan nila sa gabing ito po'y nababatid mo. Sapagkat ang lahat ng bagay ay walang nalilihim o nalilingit sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, kung sila po ay dumaranas ng sakit sa kanilang mga katawan, Ama, kung paanong ikaw, O Diyos, ang naghubog sa sinapupunan ng aming mga ina sa bawat isa sa amin, alam mo po ang pinagdaraanan nila sa mga oras na to. Lord, let your healing touch be upon them, O God. Patuloy na ang kagalingan na nagbubuhat sa iyo ay amin pong hinihiling para po sa aming mga kapatid na to. Bigyan niyo po ng kaginhawahan ang kanila pong mga katawan na dumaranas ng sakit sa kanilang mga pangatawan sa mga oras na to. At patuloy na ikaw po mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangailangan, maging sa mga operasyon na kakailanganin nila, Panginoon. Mga doktor na gagamitin mo, Panginoon, ikaw po ang humawak sa kanila. Pangunahan mo po sila, O Diyos. At maging sa mga desisyon, napipintong desisyon na gagawin ng aming mga kapatid, patuloy na ang mga salita mo maging sandigan, maging
gabay nila sa kanilang desisyon na gagawin, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na Ikaw lang ang mahayag at patuloy na mapapurihan sa buhay ng aking mga kapatid na ito. Dalangin ko po yung kapayapaan, yung kagalakan na nagbubuhat sa iyo ay patuloy mo pong iparanas sa aming mga kapatid na ito. Maging sa mga trabaho na kanilang kinakailangan. Ama, alam mo po kung ano ang makabubuti para sa bawat isa. Patuloy na yung kalooban mo ang masunod, maganap sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Maging sa pasasalamat, Panginoon, sina Aki Constantino, Bernadette Asunto, Isidro Mercado, at si Veronica Givencan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na ginagawa mo sa buhay ng aking mga kapatid na to. At sa oras na to, sa mga salita mo na amin pong pagsasalu-saluhan sa gabing ito, ito po ay maging patuloy na ilaw at tanglaw namin sa amin pong mga buhay. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan. Open our hearts, O Lord. Open our eyes, Panginoon, sa iyong nais sabihin sa bawat isa sa amin. At patuloy na mahayag ka sa aming mga buhay. Salamat pong muli, Panginoon, po ang aming panalangin na may pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong kunin ang ating mga Biblia. Buksan po natin sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, talatang 11 hanggang 21. Ang sabi po dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Tayo pong mga tao ay masyadong pinahahalagahan po natin ang ating buhay at ang magiging kinabukasan po natin sa mundong ito. Andyan yung ginugugol ng tao ang kanyang lakas, kanyang talino, ang kanyang oras at panahon upang siya ay magkaroon lamang ng kayamanan sa mundong ito. Sa katunayan, sa umaga, meron na siyang regular na trabaho. At pagdating ng gabi, ay meron pa rin siyang iba't ibang racket upang madagdagan lamang yung pera niya at makaipon siya doon sa bangko. At hindi lang po iyon, maging sa araw ng linggo na imbes na ipapahinga na ng katawan niya at ito po'y magiging family day nila o sila po buong pamilya magsasama-sama magbabanding and then a-attend ng church para po magsimba at makapag-fellowship sa kapatiran. Pero ang nagiging resulta po nito ay mas nabibigyan na ng pahalaga ay yung hindi na muna umattend ng church at gawin na muna yung racket niya para magkaroon ng extra income at madagdag dun sa kanyang iniipon na pera. At sasabihin pa niya, ay, ako naman ay pagpapasensyahan ni Lord, patatawarin ni Lord, kasi para naman sa pamilya itong ginagawa ko. Which is, yung dapat na panahon na iginugugol natin para po ay makanaig natin ng Panginoon, ay mas binibigay na natin ang oras natin, mas lamang na ang oras natin para sa pagpapagal sa mundong ito. Makamit lamang ang kayamanan ng mundong ito. Na ipagpapalit ng tao ang pagkakaroon niya ng kayamanan dito sa lupa kaysa ang magkaroon ng relasyon, malalim na relasyon at ugnayan sa Diyos. Binabaliwala ng tao ang mas higit na mahalaga
at importante ay ang buhay o ang magiging buhay niya doon sa walang hanggan. Sapagkat ang buhay natin sa mundong ibabaw ay maikli lamang kumpara doon sa buhay na gugugulin natin sa walang hanggan. So binibigyan ng pahalaga ng oras ng mga tao sa mundong ito ay ang mundong ito lang at ang kayamanan ng mundong ito. Pero sabi nga, kahit na ikaw pa ang pinakamayamang tao sa mundong ito, pero ang lahat ng kayamanang iyan ay hindi mo madadala kapag ikaw ay namatay na. Sapagkat iiwan at iiwan mo ang kayamanan na yan dahil hindi mo ito madadala sa buhay na walang hanggan na naghihintay sa iyo. Dahil ang kayamanan ng mundong ito, yung pera, yung karangyaan, yung katanyagan, yung mga sasakyan, yung mga bahay na yan, yung mga alahas na tinatangkilik ng tao ay may hangganan, may kawakasan, may katapusan. Ito po ay nasisira, ito po ay nabubulok at nananakaw. Ang istorya po ng rich young ruler ay mas binigyan po ng pahalaga ng rich young ruler ay walang iba kundi yung kanyang kayamanan na mayroon siya yung marami niyang ari-arian sa mundong ito. Sapagkat nung pong sinabi ng ating pong Panginoong Hesus sa rich young ruler na ipagbili yung lahat ng kanyang mga ari-arian at ang lahat ng napagbilhan ay ipamahagi o ipamigay doon sa mga mahihirap. Ang naging reaction po nito o naging tugon ng rich young ruler na to ay nalungkot po siya doon sa sinabi ng Panginoong Hesus. Sapagkat yung puso ng rich young ruler na ito ay nakapako lamang tanging doon sa kanyang kayamanan. Which is yung kayamanan na yun ay hindi po magtatagal, hindi mananatili magpakailanman. So hindi kayang bitawan ng rich young ruler yung kanyang kayamanan, yung mga ari-arian na meron siya sa mundong ito. Ipinagpalit niya ang kayamanan na iniaalok o binibigay sa kanya ng Panginoong Hesus na sumunod kay Hesukristo. Pinagpalit po yun ng rich young ruler. Now, sa atin po ngayon, kung tayo ay tunay na kumikilala at nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, ang sinasabi po ni Hesus sa bawat isa sa atin ay huwag sa mundong ito mapako ang ating isip. Huwag ang kayamanan ng mundong ito ang ating pakamithiin sa ating mga buhay. Ang pakahangarin at pakanaisin ng bawat isa na tagatsunod ni Kristo ay ang kayamanan sa langit. At ito po'y walang iba kundi ang pagkakaroon ng relasyon at ugnayan sa ating pong Panginoong Hesukristo. Na ang ibig sabihin, tayo po ay kumilala at manampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Si Jesus, siya po ang ating maging kayamanan sa buhay na ito. Katulad ni Apostol Pablo na ang lahat ng bagay ay itinuring at ipinalagay niyang walang kabuluhan, makamtan lamang niya si Kristo o yung lubusang makilala ni Apostol Pablo si Kristo. Lahat ng karangyaan naranasan po ni Apostol Pablo.
Nasa Kanya po ang lahat. Siya po ay magaling na lawyer, magaling na sumusunod sa pinag-uutos sa Kanya ng mga saserdote o nakakataas sa Kanya. Lahat ng kayamanan meron po si Apostol Pablo, pero sabi niya, itinuring niya na o ipinalagay niya na walang kabuluhan ang lahat ng bagay na yun. Makamtan lamang niya si Kristo. So, ibig sabihin, ang nahangarin ni Pablo ay ang lubusang makilala si Kristo. At si Kristo ang siyang kayamanan ng kanyang buhay. Sa atin din po ngayon, mga kapatid, sinasabi sa atin na ang maging kayamanan natin ay walang iba kundi si Kristo sa ating mga buhay. Na nasa buhay natin siya, na siya ay nasa ating mga puso at ang kanyang mga salita ay binibigyan natin ng pahalaga at importansya. Sapagkat ang pinakamahalagang kayamanan na makakamit ng tao ay walang iba kundi si Kristo ay nasa kanyang buhay at nasa kanyang puso. Sapagkat ang pinaka-greatest treasure natin ay si Jesus. Ay gugustuhin nating ilaan ang ating oras, ang ating panahon, ang ating talento sa mga gawain na magbibigay o nagbibigay luwalhati sa Kanya. Mga kapatid, nasaan po ba ang puso natin ngayon? Si Jesus ba ang laman ng puso natin ngayon? O yung buhay lang natin dito sa mundong ito? Palagi po nating tatandaan na napakaikli lamang po ng buhay sa mundong ito kumpara doon sa buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Ano ang bibigyan natin ng pahalaga? Ano ang bibigyan natin ng importansya? Nasa sa atin po yan. Pero ang nais ng Diyos ay bigyan natin ng pahalaga ay ang kayamanan sa langit, which is ang magkaroon tayo ng tunay na relasyon, tunay na ugnayan sa ating pong Panginoong Hesukristo. At kapag meron po tayong tunay na relasyon at ugnayan sa ating pong Panginoong Hesukristo, ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa ay magiging natural na lamang po sa atin yun, sapagkat ito ay magiging bunga ng pananampalataya natin. Kaya lagi po nating i-check ang ating mga puso. Si Jesus pa ba ang laman nito o ibang bagay na? Salamat po aming Diyos ngayong gabi na muli pinaalala mo sa amin na napakahalaga na ang laman ng puso namin ay walang iba kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Ikaw ang maging kayamanan namin, katulad ng isang lalaking mag-aalahas na nakatagpo ng isang pinaka magandang perlas. Umuwi siya ng bahay, kinuha niya ang lahat ng kanyang kayamanan at pinagbili ito at binili yung lupa na kung saan naroroon ang perlas. Lord, tulungan mo kami na maging katulad kami ng lalaking ito na ang mas binigyan ng pahalaga ay walang iba kundi yung kayamanan na napakahalaga, which is ikaw ang aming pinakamahalagang kayamanan na siyang dapat naming makamtan, makamit sa aming mga buhay. Ama, wag sa mundong ito kami ma-focus, wag sa mundong ito mapako ang aming atensyon at pagpapahalaga, kundi ang lagi naming isa-isip, ang lagi naming isa-puso ay ang mga bagay na makalangit, which is yung patuloy na yung mga salita mo ay amin bigyan ng pahalaga, prioridad, pagbulay-bulayan nito, araw at gabi sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami. Hindi po namin po kakayanin mag-isa. Kailangan namin ng paggabay, pangunguna ng banal na Espiritu na siyang magpapaunawa sa amin, na siyang magtuturo sa amin, magpapaalala sa amin sa lahat ng bagay, Panginoon, na yung ituturo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ikaw na po patuloy na bahala sa bawat isa sa amin.
Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoon. Dahil kung kami ay may Kristo sa aming mga buhay, kami ay waging-wagi, kami ay panalong-panalo, sapagkat si Kristo ay doon sa langit naghahari. Kami rin po, kung kami ay matatagpuan mong nananampalataya hanggang sa kawakasan ng aming mga buhay, ay meron din pong reward na naghihintay sa amin, na kami din ay kakasamahin ni Kristo doon sa buhay na walang hanggan at kasama niyang maghahari magpakailanman. Help us, Lord, na makapanatili at laging maging handa sa bawat oras, sa bawat sandali ng aming mga buhay. Fill us, Lord, with your word, with your presence. Thank you, God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Thank you for watching. Thank you for tuning in. God bless you all.